Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay sa programang Televersity Campus in Focus, ito po si Jess Abihar na inyong mga kasama sa gabing ito. Kasama po natin ang mga may organisasyon patungkol sa environment and education, kung saan pag-uusapan po natin ito ngayon. Yan yung nakalagay sa inyong TV ngayon, Environmental Development and Education Network. Kasama po natin ang kanilang National President. Wala pong iba kundi si Architect Johnny Tan. Papapatiin natin. Magandang gabi sa iyo, Architect. Magandang gabi, Jess. Magandang gabi rin sa mga manonood sa kanilang bahay. Ganun din naman, kasama din po natin ang kanilang Secretary General. Am I right? Secretary General. Si Del Pulanco. Suki na natin. Good evening, Del. Good evening po at good evening po sa mga televiewers natin. Sana po marami po kayong matutunan sa gabi pong ito. Sa dami po ng ating usapin patungkol sa edukasyon at patungkol na rin sa ating environment, kung matatandaan nyo po mga nakaraang araw, ang mga panauhin po natin ay talagang line up na patungkol sa environment. Ganun din naman ngayon, environment and education, pinagsama na po natin. At sa pagkakataon po ito, malalaman natin ano nga ba ang gagawin ng Environmental Development and Education Network, ano nga ba ang kanilang misyon sa ating bansa, sa Pilipinas at sa ibang bansa, at ano ang kanilang mga gagawin, mga proyekto, and of course yung kanilang mga patuloy na paplanuhin pa patungkol sa kanilang mga paglilingkod bayan. Architect Johnny Tan, kanina na banggit mo na sa akin itong environmental development. Ano ba ang misyon ng environmental development? First of all, EDEN stands for Environmental Development and Education Network. Ito ay isang non-stock, non-profit, and non-government organization that engage in the preservation of our environment, as well as conducting educational program like leadership training and basic environment seminars. So, pinagsama na ito. Pinagsama na ito, education at environment. So, meron yata kayong tagline na palaging binabanggit, ano? Opo, ang panawagan po namin yan is to educate, to protect the environment. Kasi po, kailangan po ma-educate yung mga tao para protektahan po yung kalikasan. Tulad po ng binabanggit sa amin ni Architect Johnny Tan. Sa panahon ngayon, especially kung nakakapanood tayo ng mga nangyayari sa ibang bansa, promotion pa ang ginagawa ng dating Vice Presidente ng bansang Estados Unidos, no? So, sa kaalaman ng iba, paano ba binuo yung EDEN, no? Actually, EDEN was formed from collective concerns from different sectors of our society, like mga leaders ng mga youth groups, mga teachers, and also some non-government organizations. So Del, paano gagampanan ng mga youth dito, no? Basically, yung mga youth po kasi sila yung marang articulate, so kaya po nila i-discuss what is the problem of our environment and makatulong po para po protektahan po yung kalikasan natin. Yung ibang sektor pa, architect na binabanggit mo kanina, yung mga teacher, ano bang obligasyon? Anong mangyayari between EDEN and teacher, mga education sector niya? Ang primary purpose ng EDEN for the teachers, pinaka-importante ay we give seminars para ma-educate din mga teachers, para magbigyan sila ng awareness about our climate, o anong nangyayari sa climate natin. Ito ay ba ay nag-i-improve o alam natin ay ang nangyayari ng global warming and climate change. So gusto natin magbigay ng awareness sa mga teachers, not only them, also sa mga ordinary citizens natin. Ayun. Nabanggit mo yung climate change, no? Bakit climate change yung binabantayan natin? Although maraming mga problema, paano nagkaroon ng epekto ito sa ating bansa, sa Pilipinas? Malaking epekto ito. Ang climate change na nangyayari,
tataas kung nag-melt ang mga ice, yelo di ba? yan, Mga oo. yelo yan, Oo. di ba? Yan ang maggrabe ang effect ng mangyayari sa atin. Babago yung temperature. Oo. Bagong Oo. temperature, tataas ang sea level at least by 10 meters. Oo, tapos kasama na dyan yung mga nangyari, Del, yung sa Ormoc, Ormoc. yan ba? Yung mga nangyari ng... Opo, because of climate change, nagbabago-bago po yung panahon, lumalakas po yung mga bagyo, lalo pong matindi. It causes devastation and destruction to our fellow citizens. Katulad po nangyari sa Ormoc. Yun nga po yung pinuntahan po namin Architect Janitan sa Ormoc na halos na wipe out po yung isang barangay at 7,000 of our fellow citizens have died. Talagang naapektuhan dito sa bansa natin. No? Not only that, kung tumaas ang sea levels natin, maraming Yeah. small islands natin ay mawawala. Oo Baka nga, gaya no? ng sa tsunami. Oo nga. So, dapat mamaya ko pa itatanong. Pero, saan ba ngayon ang pagkilos na nabanggit mo? May mga pinagawa na kayo ng mga proyekto nyo before. Sa ngayon, saan kayo nakatutok ngayon? Sa ngayon, nakatuto kami sa Valenzuela. Kasi dyan ako na-base, dyan ako lumaki, dyan ako nakatira. Tuto kami, ang focus namin sa Valenzuela kasi ang Valenzuela ay one of the top 5 hotspots of pollution dito sa atin. Dahil ba sa maraming Factory na nandun Yan. ngayon, no? Yes. So, dapat i-educate, hindi lamang yung mga nakatira doon, pati yung mga factory owner na rin. Oo. Opo. And of course, well, sa mga ganitong klase ng gawain bilang NGO, usually meron tayong mga expenditure, mga ginagastos, operational. Saan ito nang gagaling? Ang mga activities natin at mga projects, marami na tayong mga members and mga friends, of course, mga supporters natin, and also from some NGOs din na tumutulong sa atin. Sila ay nakapagbigay ng tulong through cash and kinds. We say kinds, nagko-contribute sila ng at least Sa school education, supplies. Oo. magagamit, no? Kasi yung isa po sa activities namin ay school supplies giving. Kaya di ba, may mga nagbigay po sa amin ng mga school supplies. So, yun. Pagkatapos na magbigay ng mga school supplies, ito naman yung mga sinishare nyo dun sa mga less fortunate Less fortunate. na mga estudyante. So, upon giving those things na galing sa mga binigay, yun ba yung nagiging pamamaraan para i-educate yung mga bata o meron pang iba maliban sa bata kasi concern na ng lahat ng level ng edad ng tao ito. Kasama ba rito yung mga middle age, 40, pati katandaan? Then, Opo, actually we have a program, tinawag po namin. Actually si Architect Janitan po nakaisip nito, yung LIFE program, livelihood, feeding and education program, para comprehensive program po to educate our people. Kasi nga po, para maintindihan nila yung kalagayan ng ating environment, kailangan sila educate. And educating them also needs feeding para po magkaroon ng laman yung kanilang utak. Para po maintindihan nila kung ano po itong nangyari sa ating kalikasan. may epekto ba talaga yung utak tsaka yung environment, may kaalaman para doon? Malaking epekto yun. Sa Alam feeding, natin, no? Pakakainin mo. Alam natin, ang atin mga less fortunate children, mga anak ng mga naralita, kahit papano, sabihin natin, meron dyan free education from our government. Pero, ang ating mga kawawang mga magulang, minsan wala silang trabaho, how can they afford na magbigay even basic school supplies sa kanilang mga anak? Oo. Wala rin silang baon. Paano sila makakapasok sa school nila? Diba? No baon, no food. Yeah. So, in turn, we provide some feeding programs sa mga kabataan natin.